Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa amin ang isang introvert at mahiyain na babae na nagngangalang Rose Miller, na nagtatrabaho sa isang fashion institute. Gusto niyang ituloy ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na fashion designer. Gayunpaman, madalas siyang pinapuna ng kanyang boss na si Gunter pati na rin ng kanyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad, mayroon siyang supportive na katrabaho na nagngangalang Chelsea na nagtatrabaho sa parehong organisasyon, na sumusuporta kay Rose sa anumang paraan na magagawa niya. Parang kapatid na babae si Chelsea dahil pinalaki ng kanyang pamilya si Rose pagkatapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Isang araw, habang nasa trabaho, ang crush ng photographer ni Rose, nilapitan siya ni Brad Hart at nakipag-usap. Out of nowhere, hiniling niya sa kanya na maging kadate niya para sa party sa gabing iyon. Bagamat sa una ay kinakabahan, tinanggap ni Rose ang imbitasyon. Pagkatapos, ibinahagi niya ang balitang ito kay Chelsea, na mukhang napakasaya para sa kanya. Pagkatapos ay tinutulungan siya ng huli na maghanda para sa party, na tinitiyak na maganda ang hitsura niya. Nang maglaon, sa party, ibinahagi ni Rose at Brad ang kani-kanilang mga pangarap. Siya ay naghahangad na maging isang photojournalist, habang si Rose ay determinado na maging mahusay bilang isang fashion designer. Pagkaraan ng ilang sandali, pinuntahan siya ni Brad upang uminom at hanggang doon, pumunta si Rose sa banyo. Habang nasa isang bathroom stall, hindi sinasadyang narinig niya ang dalawang modelo na nagchichismisan tungkol sa kanya. Ibinunyag nila na talagang inayos ni Chelsea ang date para kay Rose dahil sa awa. Sa galit sa paghahayag na ito, hinarap ni Rose si Chelsea, na iginiit na gusto lang niyang tumulong. Gayunpaman, tinanggihan ni Rose ang paghingi ng tawad, na ipinahayag na hindi na niya gusto ang kanyang kawang gawa. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang scooter ng galit, nakasalubong lamang ng isang traumatikong aksidente sa kalsada. Sa sumunod na eksena, nagising si Rose sa isang hospital bed na nakabenda ang mukha. Ipinaalam sa kanya ng doktor na ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang panga, ay permanenteng napinsala dahil sa aksidente, at hindi niya maibuka ang kanyang bibig sa loob ng ilang linggo. Nang sa wakas ay nakita ni Rose ang kanyang mukha sa isang salamin, siya ay nabalot ng takot. Parang nawawala ang malaking bahagi ng mukha niya. Nag-iiwan ito sa kanyang pagkawasak, dahil ang kanyang panghabang buhay na pangarap na maging isang matagumpay na fashion designer ay nawasak na ngayon. Anuman, kahit papaano ay nagawa ni Chelsea na aliwin siya, na binibigyang diin na siya ay buhay pa, na siyang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang. Pagkalipas ng ilang araw, pinalabas si Rose sa ospital, at iniuwi siya ni Chelsea upang magbigay ng emosyonal na suporta sa panahon ng kanyang paggaling. Sa kabila ng presensya ni Chelsea, nananatiling nanlulumo si Rose at madalas na lumuluha kapag tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Rose na umangkop sa kanyang bagong mga kalagayan, ngunit ang kanyang sugat sa mukha ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa tuwing kakain siya, dapat muna niyang timplahin ang kanyang pagkain at pagkatapos ay iturok ito sa kanyang bibig. Bukod pa rito, dapat siyang gumamit ng carton at isang marker bilang kanyang paraan ng komunikasyon sa iba. Isang araw, habang dumadaan sa kanyang mga email, si Rose ay natitised sa isang imbitasyon mula sa Burroughs Institute, na nagpapakilala sa kanya sa konsepto ng transhumanism. Sinasaliksik ng ideolohiyang ito ang paniwala na maaaring malimpasan ng sangkatauhan ang mga pisikal na limitasyon nito sa pamamagitan ng agham. Bukod dito, ang instituto ay nagpapalawak ng isang alok kay Rose, na nangangako ng habang buhay na libreng medikal na saklaw kapalit ng pagiging isang paksa sa kanilang eksperimentong pamamaraan. Nang malaman ang pagkakataong ito, nagpasya si Rose na bisitahin ang Burroughs Institute kinabukasan, umaasa na makahanap ng solusyon sa kanyang disfigure na mukha. Doon, sumasailalim siya sa pagsusuri ni Dr. William Burroughs, na nagpapaliwanag na plano nilang i-regenerate ang kanyang katawan at pisikal na anyo gamit ang isang eksperimentong proseso ng pagmamanipula ng stem cell. Bagamat sa una ay nag-aalangan at natatakot, si Rose sa huli ay pumayag sa hindi pangkaraniwang pamamaraan. Sa susunod na araw, nagaganap ang eksperimentong proseso. Ang mga tauhan ng medikal, na nakasuot ng pulang-pula na damit, ay nagsasagawa ng operasyon, na naglalagay ng malajeli na substansya sa sugat ni Rose. Pagkatapos ng lahat, inilipat siya sa isang silid ng ward upang magpahinga at magpagaling. Sa panahong ito, bumisita si Brad sa klinika upang makita si Rose, ngunit bago ang kanilang pagpupulong, siya ay isinantibi ni Dr. William para sa isang pribadong talakayan. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Rose at natuklasan ang kanyang mukha na nakabalot sa ilalim ng mga benda, katulad ng dati. Mabilis siyang pumunta sa harap ng salamin at tinanggal ang mga bendahe, para lamang masaksihan ang isang kahangahangang sorpresa na ang kanyang mukha ay ganap na naibalik,
at siya ngayon ay lumilitaw na mas maganda kaysa dati. Tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang kumikinang na balat, at higit pa rito, hindi na niya kailangan ang kanyang specs. Kasunod nito, lumakad siya sa labas patungo sa swimming pool, kung saan nakasalubong niya ang isang artista sa telebisyon na nagngangalang Dominic Danvers. Lumapit ito sa kanya, at biglang sinimulan siyang halikan. Masyadong matindi ang pagkilos kaya nagsimulang magdugo si Dominic sa labi. Nakonsensya, nagmamadaling umalis si Rose sa eksena. Kinabukasan, ikinwento niya ang kanyang karanasan kay Dr. William, ngunit iginiit niya na isa lamang itong guni-guni, malamang na nagmumula sa mga epekto ng operasyon. Pagkatapos ay inireseta siya ng doktor ng iba't ibang mga gamot at pinaghalong protina na may babala na maaaring makaramdam siya ng pagkahilo, at makaranas ng matingkad na guni-guni. Sa lahat ng bagay na nahuhulog na ngayon sa tamang lugar, pinalabas si Rose sa klinika. Inipon niya ang kanyang mga gamit at lumapit kay Chelsea na namangha sa kanyang pagbabago. Sa susunod na eksena, isang kumpiyansa na si Rose ang nagsimulang italaga ang sarili sa kanyang hilig bilang isang fashion designer. Ang kanyang pagkamalikhain at propesyonal na pagganap ay lumilitaw na makabuluhang bumuti, na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng mga pambihirang disenyo ng damit. Habang nagtatrabaho, inaalala niya ang mga nakaraang kahihiyan na dinanas niya mula sa kanyang amo at mga kasamahan, gamit ang mga alaalang ito bilang isang motibasyon na salik upang gumawa ng mas mahusay. Isang araw, binisita ni Brad si Rose at agad siyang nagulat sa kanyang kapansin-pansing pagbabago. Nag-alok siya ng isang paghingi ng tawad para sa kanilang mga nakaraang kaganapan at humiling sa kanya para sa isa pang date. Gayunpaman, si Rose, na masama pa rin, ay tinanggihan ang kanyang panukala. Kinagabihan, nagpasya sila ni Chelsea na magpahinga sa isang bar. Doon, hindi inaasahang nakasalubong nila si Gunter, na nabigla sa bagong hitsura ni Rose. Nagtanong si Gunter tungkol sa kanyang damit, at ipinagmamalaki ni Rose na ito ang kanyang sariling disenyo. Dahil humanga, inaanyayahan niya itong bumalik sa trabaho at makipagtulungan sa kanyang bagong koleksyon. Kasunod nito, ang mga batang babae ay nag-enjoy sa inumin at sayawan, hanggang sa hinayla ni Rose ang isang random na lalaki sa labas at nagsimulang makipag-away sa kanya. Sa sandaling ito, nagiging agresibo na siya kaya sinimulan niyang kagatin at pang-aapi ang lalaki. Biglang nagising si Rose sa kanyang kama, sa paniniwalang isa rin itong guni-guni. Ang eksena ay pinutol kay Dominic, na nasa kalagitnaan ng isang shooting ng pelikula. Lalo siyang nabalisa at nagpapakita ng maling pag-uugali sa kanyang mga katrabaho. Ang kanyang agresyon ay umabot sa pinakamataas na punto kung saan marahas niyang sinaktan ng isang junior actor, kinagat ang kanyang mukha at pinunit ang kanyang laman. Sa kabilang banda, nagtatrabaho si Rose sa kanyang apartment nang makaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan. Sinubukan niyang tiisin ito ngunit sa huli ay bumagsak siya sa sahig, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkagising pagkalipas ng ilang sandali, nagmamadali siyang pumunta sa refrigerator at nilagok ang protina shake na ibinigay ni Dr. William. Gayunpaman, nagpapatuloy ang kanyang gutom, at nagkakaroon siya ng matinding pananabik. Bilang resulta, kumuha siya ng isang piraso ng hilaw na karne at nagpapatuloy na dilaan ang dugo mula rito. Kinagabihan, gumala si Rose sa mga lansangan at nakatagpo ang isang lalaking nagngangalang Billy, na pinaalis ng mga bouncer sa isang nightclub. Lumapit ito sa kanya at humingi ng masasakyan. Sumang-ayon si Billy at pinapasok siya sa kanyang sasakyan. Nagkunwari si Rose na halikan siya ngunit sa halip ay kinagat ang kanyang leeg at sinipsip ang kanyang dugo. Kinaumagahan, nagising siya sa kanyang apartment at natuklasan ang dugo sa kanyang kamay, pati na rin ang parehong Amerikana na isinuot niya noong nakaraang gabi. Napagtanto niya na ang mga karanasang pinaniniwalaan niya ay mga guni-guni ay maaaring tunay na mga pangyayari. Sa susunod na eksena, makikita ang junior actor, na na-admit sa ospital dahil sa kagat-kagat ni Dominic. Ito ay nagiging maliwanag na ang kagat ay nagdulot sa kanya ng isang uri ng virus, dahil siya ay biglang naging agresibo at inaatake ang isang nurse sa ospital. Kinagat niya ang kanyang mga daliri at nagpatuloy sa pag-atake sa iba pang kawani ng ospital na nagtangkang pigilan siya. Samantala, binisita ni Rose si Dr. William upang ipagtapat sa kanya ang tungkol sa kanyang hindi pangkaraniwang pagnanasa sa dugo, pananakit ng tiyan, at matingkad na panaginip. Natatakot siya na baka unti-unti na siyang nagiging halimaw. Gayunpaman, tiniyak ng doktor sa kanya na ang kanyang marahas na pakikipagtagpo ay guni-guni lamang. Ipinaliwanag din niya na ang pagbabago ng gana ay resulta ng pagbabago, at normal para sa kanya na manabik ng iba't ibang bagay. Gamit ang katiyakang ito, nagtungo si Rose sa trabaho, kung saan sinusuri ni Gunter ang kanyang mga bagong sketch, na mukhang kakaibang madilim at malas.
Nakapagtataka, kumanga siya sa kanila at pumili ng isa para maging sentro ng kanyang paparating na koleksyon. Nang maglaon, nilapitan muli ni Brad si Rose, na naghahanap ng isa pang pagkakataon sa isang date. Sa pagkakataong ito, pumayag siya, at kumain sila sa isang restaurant. Sa kanilang pag-uusap, biglang naramdaman ni Rose na may mali sa loob ng kanyang bibig. Nagdahilan siya sa banyo at, nang tumingin siya sa salamin, natuklasan niya ang isang ngipin na tumutubo sa ilalim ng kanyang dila. Nagtataka ito, kaya nagpa siya siyang umalis. Bago siya umalis, isang random na lalaki ang pumasok sa restaurant at nagsimulang umatake kay Rose. Sa pagtatangkang iligtas siya, hinailan ni Brad ang lalaki at hinampas ang kanyang ulo ng maraming beses gamit ang isang pamatay ng apoy. Kinaumagahan, nagising si Rose mula sa isang bangungot kung saan nakita niya ang kanyang sarili na nagiging isang napakapangit na nilalang. Para pakalmeyan ang sarili, nagpa siya siyang kumonsumo ng mas maraming protein shake. Sa isang punto, ang bote ng protina ay dumulas mula sa kanyang kamay, na nagpapakita na ang mga nilalaman nito ay binubuo ng dugo. Nataranta, sinubukan ni Rose na tawagan si Dr. William, ngunit hindi niya ito makontak. Siya ay tumatagal ng ilang sandali upang mabawi ang kanyang kalmado bago tumuloy sa trabaho. Sa kanyang pagdating, pinuri ni Gunter ang disenyo ni Rose at pinili si Chelsea na magmodelo nito, na ikinatuwa nila. Bumalik sa ospital, tinalakay ng dalawang doktor mula sa Center for Disease Control na nagngangalang Elliot at Riley ang pandemic outbreak sa lungsod at ipinapalagay na ito ay isang rabies virus. Inaasahan ni Riley na ang mutated strain ay maaaring may ugnay kay Dominic, na ngayon ay pinigilan sa kanyang kama dahil sa kanyang marahas na pag-uugali. Pero sa totoo lang, nahawa si Dominic sa kagat ni Rose sa kanilang halikan sa pool. Habang patuloy na kumakalat ang virus sa buong lungsod, maraming pasyente ang na-admit sa ospital. Sa pagsisikap na makontrol ang pagsiklab, nagpasya si Riley na magbigay ng mga pagbabakuna sa mga hindi nahawahan at ihiwalay ang mga nahawahan. Nagbibigay din ng CDC ng mga babala sa emerhensya sa mga mamamayan, na hinihimok silang manatili sa bahay at humingi ng agarang medikal na atensyon kung makaranas sila ng anumang mga sintomas. Sa kabila ng pagsiklab ng virus, nananatiling determinado si Gunter na magpatuloy sa inaabangang fashion show. Bilang resulta, nagtitipon ang mga dadalo para sa kaganapan, ngunit mukhang nawawala si Chelsea. Tinangka ni Rose na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi niya ito makontak. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. William, na agad na humiling sa kanya na pumunta sa klinika. Bilang tugon, ipinaalam sa kanya ni Rose na hindi siya makakaligtaan sa fashion show at makakarating na lamang bukas. Maya-maya, dumating si Chelsea sa venue, pero parang nakagat ang kamay niya ng infected. Bilang resulta, nagsimula siyang magpakita ng pagkabalisa, tulad ng nangyari kay Dominic kanina. Sa kabila ng kanyang kalagayan, sinusubukan ni Chelsea ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang kalmado. Samantala, nasa labas ng venue si Rose, sinusubukang puntahan si Chelsea. Kasabay nito, muli siyang nakararanas ng matinding pananakit ng tiyan. Napansin siya ng ilang dumadaan, ngunit sinimulan nila siyang kunan ng video sa halip na tulungan. Ilang sandali pa, isang kakaibang galami ang lumabas sa katawan ni Rose at inatake ang isa sa mga nakabantay. Sa sandaling iyon, nagpakita si Brad at pinasuko ang ibang nanunood bago tumulong kay Rose. Propesyonal niyang kinokontrol ang galami, binibigyan ng iniksyon si Rose, at dinala siya sa loob ng venue. Umangon na parang zombie ang lalaking inatake ng galami at pumasok din sa loob ng venue. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Rose, ngunit wala siyang maalala sa mga nangyari. Inikayat siya ni Brad na pumunta sa klinika, ngunit matatag siyang tumanggi na umalis bago pinanood ang kanyang damit na isara ang palabas. Sa kabila ng kahinaan at pagkabalisa, sumama si Rose kay Gunter sa madla. Di nagtagal, nagsimula ang fashion show, at ang mga modelo ay naglalakad sa rampa ng sunod-sunod. Hindi nagtagal, lumabas si Chelsea, na ngayon ay nahawaan ng virus, na puno ng dugo ang bibig. Dumiretso siya kay Gunter at kinagat ang leeg nito bago sinipsip ang dugo nito. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at binaril si Chelsea hanggang sa mamatay. Nasasaktan si Rose sa mga nakakatakot na pangyayaring ito, ngunit nagawa siyang dalhin ni Brad sa klinika. Pagdating doon, ipinaalam ni Brad kay Dr. William na mawawala na ng kontrol ang sitwasyon, ngunit iginiit ng huli na kakayanin niya ito. Si Rose, na nagpupumilit na maunawaan ang kaguluhan, sinisisi ang sarili at nag-aalala na sinimulan niya ang epidemya ng viral. Sa puntong ito, sigurado siyang totoo ang lahat ng guni-guni na naranasan niya kanina. Sa kabila nito, iginiit ni Dr. William na kaya niyang gamutin ang kamatayan sa pamamagitan ni Rose.
Pagkatapos ay ikinulong niya ang mag-asawa sa isang silid, at sinusubaybayan sila sa pamamagitan ng isang glass panel. Sa mismong sandaling ito, ipinahayag ng doktor na kinuha niya si Brad upang bantayan si Rose sa labas ng klinika. Sumang-ayon dito si Brad dahil ang pagbabago ni Rose ay magbibigay ng magandang kwento para sa kanyang photojournalism. Nang marinig ito, naramdaman ng kaawa-awang babae na pinagtaksilan siya ng isang beses, kahit na sinubukan pa rin ni Brad na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, na nagsasabi na ginawa niya ito upang protektahan siya. Di nagtagal, inactivate ni Dr. William ang isang button na naglalabas ng spray ng dugo kay Brad. Ito ay tinutokso ng gusto si Rose, at sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na kontrolin ang kanyang sarili, kalaunan ay pinatay niya ito gamit ang kanyang mga galami. Matapos ang kaunos-lunos na pagkilos, kumuha si Rose ng kutsilyo at ginawa ang hindi maisip. Samantala, ang mga ulat ng balita ay nagsasaad na ang pagsiklab ay nakapaloob, at lahat ng mga nahawa ang paksa ay na-euthanize. Lumalabas na ang mga opisyal ay nabigo na tukuyin ang isang tiyak na dahilan at binago lamang ang epidemya bilang isang pagsiklab ng trangkaso. Sa huling eksena, nakita natin si Dr. William na naghahanda ng sariwang solusyon sa protina ng dugo at isang plato ng hilaw na karne, na dinadala niya kay Rose. Buhay pa siya. Lumalabas na binuhay siya ng doktor sa pamamagitan ng pag-uulit ng stem cell manipulation therapy. Kinakatok ni Rose ang salamin na pinto sa galit, na sinasabing hindi niya kayang makipaglaro sa Diyos. Gayunpaman, ang doktor ay nakatayo pa rin, may suot na isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Maraming salamat sa panunood, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell.